Si Reto ay isang malungkot na birhen na isinailalim sa cryoslip dahil sa kanyang sakit. Pagkalipas ng maraming taon, nagising siya at nalaman na siya na lang ang natitirang lalaki sa mundo, at kailangan niyang magparami para muling dumami ang tao at iligtas ang sangkatauhan. Nagsimula ang lahat nang sa wakas ay umamin si Reto sa kanyang crush na si Irisa, ngunit dahil lamang ito sa mayroon siyang nakamamatay na sakit na tinatawag na cellular sclerosis, at isa sa ilalim sa cryoslip dahil hindi pa handa ang lunas sa loob ng 5 taon. Nang marinig ito, napaluha si Irisa at iniwan siya dahil nalungkot siya na hindi niya matitikman ang kanyang sa loob ng ilang panahon. Pagkatapos, pumunta siya sa ospital, kung saan nagpaalam siya sa kanyang kapatid na si Mahiro at sa kanyang nakatatandang kapatid. Sakto namang dumating si Irisa para dalawin siya, at ibinigay ni Reto sa kanya ang kanyang kwintas bilang tanda ng kanilang pagmamahalan. Pagkatapos niya itong tanggapin ng masaya, humiga si Reto sa loob ng silid-tulugan at napagtanto na lahat ng kanyang kilala ay magpapatuloy sa kanilang buhay bago siya magising. Sa sandaling yun, narinig niya si Irisa na umiiyak at sumisigaw na hihintayin niya siya gaano man katagal, at napakalma siya nito. Pagkatapos noon, natulog ang lalaki at nagising sa isang babaeng nagngangalang Mira, kasama ang ilang gulat na nurse. Nang magsimulang magtanong si Reto, nangako si Mira na ipapaliwanag ang lahat pero una. Dinala niya siya sa isang doktor, para sa isang pagpapa-check-up, at nalaman niya na gumaling na siya sa kanyang nakamamatay na sakit. Pagkatapos, isinama siya ni Mira sa isang biyahe para ipaliwanag ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 5 taon, pero agad na nakaramdam si Reto na may mali. Ibinunyag ni Mira na habang siya ay natutulog, isa pang nakamamatay na virus ang lumitaw at pumatay sa kalahati ng sangkatauhan, at wala pang lunas sa ngayon. Akala ni Reto ay nagbibiro lang siya at tumakbo palabas ng kotse, pero napaligiran siya ng maraming sabik na babae. Doon na siya naabutan ni Mira at sinabi sa kanya na halos lahat ng lalaki sa mundo ay namatay dahil sa virus. At 5 lamang sa kanila ang buhay sa malamig na pagkakatulog. Tinatanong ni Reto kung bakit siya buhay, at sinabi niya na ito ay dahil sa natanggap niyang lunas sa kanyang pagtulog. Maya-maya pa, isang babaeng kakaiba ang sumubok na tumalon kay Reto. Ngunit siya ay kinuryente ng mga gwardiya ni Mira at nawalan ng malay. Si Mira ay lumuhad at nagmakaawa kay Reto na puksain ang maraming cookies na gusto niya dahil kailangan nila siya upang gumawa ng mga sanggol upang iligtas ang sangkatauhan. Kinabukasan, ipinaalam kay Reto ang tungkol sa mundong pinapatakbo ng United Women's Group, na kasalukuyang nagtatrabaho upang bumuo ng isang bakuna. Kahit na hindi pa tapos ang kanilang trabaho, nakita nila isang hibla ng pag-asa nang magpagamot ang isang pasyenteng may cellular sclerosis na nagngangalang Hino at naging immune din sa virus na pumupuksa sa mga lalaki. Matapos mapatunayang immune si Hino, nagpa siya ang grupo na gisingin ang iba pang mga lalaki na may cellular sclerosis isa-isa, at kaya napunta si Reto sa sitwasyong ito. Habang pinoproseso ni Reto ang lahat, pinapayuhan siya ni Mira na umiwas sa lansangan dahil walang nakakaalam sa kanyang pagkatao maliban sa mga nakatataas. Pagkatapos, ipinapaalala niya sa kanya na kailangan niyang magparami, ngunit iminungkahi ni Reto na gumamit ng artipisyal na paraan. Gayunpaman, ipinabatid ni Mira sa kanya na ang mga taong isinilang mula sa mga ganitong paraan walang pananggalang at muling mamatay, kaya kailangan niyang gawin ang mabibigat na gawain. Dagdag pa na nabuntis na ng number 1 ng isang babae, at ang kanilang anak ay maaaring makapagligtas sa sangkatauhan. Iniisip ni Reto na ito ay isang kalokohan lamang at gusto nang umuwi, kaya nagpa siya si Mira na ilabas si Mahiro. Pagkatapos ng isang taos-pusong muling pagkikita, dinala siya ni Mahiro sa ibang silid kung saan nalaman ni Reto na ang kanyang nakatatandang kapatid ay nasa cold sleep din. Pagkatapos, tinanong niya si Mahiro tungkol kay Orisa, at nag-aalangan siyang sinabi sa kanya na nawawala na ito sa loob ng 3 taon. Naniniwala si Mira na maaaring namatay na si Orisa dahil sa mahihirap na kalagayan ng ang mundo, pero ayaw itong paniwalaan ni Reto at nagpapanik na tinatawagan ang kanyang numero. Kalaunan, ipinaalam ni Mira sa mga nakatataas na hindi pa rin pumipili ng kapareha si Reto, kaya pinagsasabihan nila siya at pinaalalahanan kung gaano kahalaga na magkaanak siya. Dahil doon, dinalaw niya ang kwarto nito na tila kaakit-akit at agad na isinantabi ang kanyang proteksyon upang gamutin ang problema ni Reto. Sumampa siya sa ibabaw niya at hinalikan siya, hinihiling na ibigay sa kanya ang kanyang binhi, ngunit sa kabila ng tukso,
naalala ni Reto ang mukha ni Orisa at agad siyang itinulak palayo, dahilan upang lumabas si Mira sa kwarto. Sa labas, nakasalubong niya ang tagapaglingkod ni Hino, si Nene, na nagmungkahi na hayaan na lang niya. Mas pinili ni Hino na palakpakan na lang siya sa halip dahil mukhang mahilig sa lalaki si Reto, pero tinanggihan siya nito. Samantala, naalala ni Reto na binigyan niya ng pendant si Orisa at nalaman niyang aktibo pa rin ang tracker nito. Kinabukasan, dinala siya ni Mira sa isang silid na puno ng mga babae na gustong-gusto siyang makasama, pero napaka-inosente pa rin ng lalaki at hindi niya alam ang gagawin. Pagkatapos, binalaan siya ni Mira na lahat ng lalaki na natutulog, kasama na ang kanyang kapatid, ay mamamatay sa loob ng 1 taon kung walang makikitang lunas, at dahil mas pinahahalagahan ni Reto ang kanyang mga kaibigan, pumayag siyang pumili ng partner. Gayunpaman, hinihiling niya kay Mira na bigyan siya ng 1 buwan dahil gusto niya munang hanapin si Iria. Pumayag si Mira na hayaan siyang gawin ang gusto niya sa loob ng 1 buwan kung makikihati man lang siya ng kama sa isang babaeng pinili niya na tutulong sa kanyang magsanay. Para sa malaking araw, kinabukasan, si Hino ay nagpapamasahe mula sa 2 magandang babae habang nanunood ng pelikula ng paborito niyang aktres na nagngangalang Rina. Maya-maya, pumasok si Nene at sinabi sa kanya na oras na para sa matinding cardio at kailangan niyang pumili ng kapareha. Hindi sigurado si Hino kung sino ang pipiliin, kaya binasbasan siya ni Nene ng kanyang paboritong aktres. Maya-maya, sumakay si Rina sa kanyang silid at hindi makapaniwala si Hino na malapit na niyang mapasaya ang babaeng pinagnasaan niya sa loob ng maraming taon. Agad-agad, sinimulan niyang hawakan ang kanyang dibdib at bago bigyan ng isang halik na nagpakilig kay Rina. Pagkatapos noon, ipinamalas niya ang kanyang kahusayan at ginawang masaya si Rina. Samantala, nag-e-enjoy si Reto sa almusal kasama sina Mahiro at Mira, at sinabi nila sa kanya na mayroon silang pinakamagagaling na chef mula sa iba't ibang panig ng mundo para lamang sa kanya. Nag-order si Mira ng malaking pagkain para sa kanyang sarili, at inamin ni Mahiro na siya ay nagseselos kasi kumain si Mira na parang si Eddie Hall pero ang katawan niya ay parang si Ana de Armas. Nang magsimulang tumitig si Reto sa mga gatas ni Mira, nagalit si Mahiro at nagpunta sa kanyang silid. Pagkatapos, sinabi ni Mira sa kanya na bibigyan niya siya ng 1 bantay at 1 nurse para tiyakin na siya ay ligtas at malusog, at mayroon din siyang makakasamang babae sa kama bawat gabi. Dahil doon, bumalik si Reto sa kanyang silid pero nakasalubong niya si Hino at Nene, at sabik na iminungkahi ni Hino na maging magkaibigan sila dahil wala silang ibang lalaki dito. Tinitiyak din niya kay Reto na lahat ng sinasabi sa kanya ay totoo, at sadyang mapalad sila na. Pumalakpak ng baril sa kaliwat kanan. Nang sabihin ni Reto na hindi siya gaanong natutuwa, napagtanto ni Hino na isa siyang binatilyo at sinabihan siyang tanggapin ang bagong sitwasyon. Pagkaalis niya, dumiretso si Reto sa shower, naaalala ang huling pagkakataong nakita niya ang mukha ni Riz. Biglang namatay ang ilaw, at inabot niya ang kanyang kamay at nakahawak siya ng isang natural na bola. Doon niya napagtanto na kasama niya ang kanyang bodyguard, isang napakagandang babae na nagngangalang Akane, na agad siyang pinapakitaan ng pagmamahal. Bago pa man maintindihan ni Reto kung ano ang nangyayari, binuksan niya ang isang bote ng kanyang inumin at pinatikim kay Reto mula sa kanyang labi at sinusubok ang pasensya ni Reto, pero agad bumigay ang lalaki at nawala ng malay sa kanyang mga bisig. Maya-maya, nagising siya sa kanyang kama at nakita si Akane na natutulog sa sofa, pero nagulat siya nang makita si Aloli sa kanyang kama. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Soy, at napagtanto ni Reto na siya siguro ang nurse na itinalaga sa kanya ni Mira. Sakto namang nagising si Akane at agad sumama sa kanya sa kama, nangangakong hindi siya gagawa ng kalokohan ngayong gabi. Pagkatapos makatulog ng mga babae, napagtanto ni Reto na sinusubok ni Mira ang kanyang pasensya, kaya nagpuyat siya buong gabi para pigilan ang sarili niya. Kinabukasan, dinala niya ang mga babae sa dating pinagtatrabahuan ni Ares para hanapin siya, pero may sumusunod sa kanila ng palihim. Tinanong naman siya ni Mira kung bakit hindi siya natutulog. Sabi niya dahil binigyan niya ito ng pendant na may tracker, at aktibo pa rin ang tracker na iyon. Bigla namang inalok siya ni Akane ng juice niya para makapagpahinga siya, pero sinabi niya dito na hindi dapat siya umiinom habang nagtatrabaho. Bigla na lang tumunog ang mga sirena, at may lumitaw na oso na ikinagulat nila. Diretso itong pumunta kay Soy, pero hamarang si Reto at iniligtas siya mula sa kapahamakan. Sinabi niya sa mga babae na tumakbo na,
pero bigla siyang ikinulong ni Soy at sinipa ang tumama sa ulo ng oso, na nagdulot ng pagtatalo. Dinala ang oso sa ospital, at dinala ang oso sa ospital. Doon niya nalaman na si Soy pala ang kanyang bodyguard, at nagsimula siyang umiyak at humingi ng tawad dahil hindi siya nakakilos agad. Ginagamot naman ni Akane ang sugat niya bilang kanyang nurse, at pinagalitan ni Mira ang mga opisyal dahil sa mahinang seguridad. Hindi alam na pinlano ito ng isang tao. Pagkatapos, dinala niya si Reto sa dating laboratorio ni Ares, na mukhang magulo. Pagkatapos niyang mawala, may pumasok at ninakaw ang karamihan sa kanyang pananaliksik tungkol sa virus na pamatay sa lalaki, kaya magulo ang kanyang laboratorio. Natagpuan naman ni Reto, isang larawan niya kasama ang kanyang asong si Jiro, at bumabalik siya sa araw noong walang gamot ang mga doktor para sa sakit ni Jiro. Doon niya napagdesisyon ng maging doktor, at nangako rin si Reto na magiging doktor din siya, para mailigtas nila ang aso. Sa pretend, tinanong ni Reto si Mira kung makasarili ba na hindi pumalakpak dahil may mahal siyang iba, pero sabi niya hindi niya masasagot yun. Nang tanungin niya kung ilan ang mga lalaking nasa malamig na tulog, sabi niya hindi alam ang tunay na bilang dahil masama ang relasyon ng mga bansa. Sa sandaling yun, napagtanto ni Reto na hindi pa rin niya mailigtas ang mundo sa pamamagitan ng bagay na sa kanyang pantalon, kaya sa halip, nagpasya siyang iligtas ang mundo gamit ang nasa kanyang ulo sa pamamagitan ng paggawa ng lunas. Hindi nagtagal, tumutulong si Mahiro sa isang ampunan nang makita niya ang balita, tungkol sa isang lalaking hindi tinatablan ng virus. Ipinakilala ng reporter si Reto sa mundo, at lahat ay nagulat na makakita ng isang lalaki sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon. Lingid sa kanyang kaalaman, buhay pa si Orisa at nakikinig sa kanyang broadcast. Kalaunan, natagpuan niya ang teddy bear ni Iris sa kanyang mga gamit, na nagtatago ng isang smart ring sa loob. Nagpapatugtog ang smart ring ng mensahe mula kay Orisa, na nalaman na ang virus ay ginawa sa isang laboratorio, na ikinagulat niya. Kalaunan, nagpasya siyang maglakad kasama si Mira at sinabi sa kanya na ipagpapaliban muna niya ang paghahanap kay Orisa at sa halip ay gagawa muna ng lunas. Gayunpaman, yumuko si Mira at humingi ng paumanhin dahil inilagay niya ang kanyang buhay sa panganib noong nakaraang araw, ngunit tiniyak niya sa kanya na ayos lang ang lahat. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung nadismaya siya dahil nakasama niya siya dahil para bang pinipigilan niya ang sangkatauhan na bumalik sa dati, ngunit sinabi ni Mira sa kanya na maswerte siya dahil mabait siyang tao. Nang gabing yun, ang matataas na opisyal ng United Women Group ay nagpulong para pag-usapan ang mga ginawa ni Reto kamakailan. Pinag-uusapan din nila si Hino, na pumapalakpak na parang aso at natiyak na hindi magkakaroon ang 28 babae sa susunod na 9 na buwan. Pinupuri nila si Nine sa paggawa nito, pero hindi sila masaya sa gawa ni Mira dahil hindi sumusuko si Reto. Nagkasundo sila na gisingin ang numero 3 para makapagpatuloy sa susunod na bahagi ng kanilang plano. 5 taon ang nakalipas, binyuli si Doi ng kaklase niya dahil kamukha niya si Gogo Sater mula sa Timo. Habang naglalakad siya sa hallway na parang wasak, binaliwala siya ng kanyang nag-iisang kaibigan sa eskwela. Bumalik sa araw na una silang naging magkaibigan. Isang araw, nakita niyang binubuli ang kanyang kaibigan, at nang subukan niyang pigilan ito, siya na rin ang naging biktima. Kalaunan, sa kanyang klase sa piano, napansin ni Miss Mommy Milkers na wala siya sa kanyang sarili. Kaya sinabi niya na ginugulo siya ng ilan sa kanyang mga kaklase. Naawa si Yuzo sa kanya at sinubukang pasiglahin siya gamit ang kanyang mga stress ball, ngunit napansin niyang mataas ang kanyang lagnat at sinabihan siyang umuwi na. Pag-uwi niya, pumunta siya sa ospital para magpatingin, at nalaman na mayroon siyang cellular sclerosis. Sinabi rin ng mga doktor na ito ay nakamamatay, at dahil walang lunas, siya ay ilalagay sa mahimbing na pagtulog ng hindi bababa sa 4 na taon. Kinabukasan, sinabi ni Miss Yuzo sa lahat ng kanyang kaklase na si Doi ay magbabakasyon ng matagal mula sa paaralan at hiniling sa kanya na magpaalam sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, walang nagbigay pansin sa kanya at umalis na sa klase bago pa man siya makapagsalita. Humingi ng paumanhin si Yuzo sa kanilang pag-uugali, ngunit sinabi ni Doi na ayos lang at nagpasalamat sa kanya sa lahat bago umalis. Paglabas niya, hindi sinasadya siyang napadpad sa kanyang bully na nakikipagrelasyon sa isang babae. Nang makita siya, sinuntok din siya ng bully at sinabihan siyang mamatay na para hindi na siya kailangan muling makita ang kanyang mukha.
Nang gabing yun, nahiga si Doi sa kama at sinabi sa sarili na hindi naman masama ang malamig na pagtulog dahil titigil na ang pang-aapi. Sakto naman, tinawagan siya ng kanyang kapatid para ipaalam na hindi siya madadalaw, pero sinabi niya na okay lang dahil mayroon din itong malubhang sakit. Kinabukasan, habang inilalagay siya sa silid, walang dumalaw sa kanya, kaya hiniling niya na sana iba ang mundo kaysa sa kung ano ito ngayon pagkagising niya. Pagkalipas ng 5 taon, nagising siya sa isang maingay at babang blonde na nagngangalang Karen na masayang ipinakilala ang sarili bilang kanyang tagapag-alaga. Pagkatapos ay dinala siya nito sa isang silid tulugan sa parehong paaralan na pinasukan niya, kung saan ikinwento niya ang lahat. Ang nangyari hanggang ngayon, at napagtanto ni Doi na isa siyang mahalagang yaman sa mundong ito. Sinabi rin sa kanya ni Karen na maraming lalaki, kasama na ang kanyang ama, ay nasa mahimbing na pagtulog at malapit na niya itong makita. Nagtanong si Doi tungkol sa kanyang kapatid na babae at ina, na nasa Amerika, ngunit sinabi ni Karen sa kanya na limitado ang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Sinabi rin niya sa kanya na hindi siya pinapayagang umalis sa gusaling ito at anumang kailangan niya ay ibibigay sa kanya sa loob ng lugar. Pagkatapos, dinala niya ito sa kanyang silid-aralan na puno ng mga babae at pinakilala ang kanyang sarili, na nagpaalala sa kanya ng huli niyang engkwentro sa kanyang klase. Maya-maya, pinag-iisipan niya ang katotohanan na halos lahat ng mga lalaki ay no-iped out sa mundo, at ibig sabihin nito ay hindi na niya kailangang makita ang kanyang mga nanbuli muli. Pagkatapos ng klase, tinanong niya si Karen kung talagang okay lang na nasa paaralan kapag ganyan ang gulo sa mundo, at sinabi niya na mahalaga ang magturo sa mga bata upang makapagpatakbo sila ng mundo. Kinuha niya siya upang makilala ang kanyang guro sa piano, si Yuzo, at agad siyang niyakap nito. Sinabi ni Karen kay Yuzo na nararapat si Doi ng gantimpala para sa pagdaan sa 5 taon at tahimik na umalis sa kwarto. Sa oras ng klase sa sports, naaalala niya na tinanong siya ni Yuzo na pumunta sa kanyang kwarto sa gabi, at ang tao ay talagang hardcore na birhen, na hindi pa rin niya maintindihan ang mga bagay. Maya-maya, dumating si Karen at hinikayat siyang sumama sa mga kaklase niya, pero sinabi niya sa kanya na hindi siya magaling sa mga babae. Sinimulan ni Karen na ikwento sa kanya ang tungkol sa mga babae sa klase niya, pati na ang laki ng dibdib nila, pero abala pa rin ang isip ni Doi sa mga nambubuli sa kanya. Pagkatapos, lumapit siya at hiniling sa kanya na mas maging malapit sa mga babae sa klase niya bago sumama sa iba. Sa gabi, pumunta si Doi sa kwarto ni Yuzo gaya ng hiling niya at natuwa siyang makita itong nakasuot ng damit pantulog. Habang magkatabi silang nakaupo, sinimulan niyang ikwento ang tungkol sa sarili niya, pero walang narinig si Doi dahil nakatuon siya sa kanyang taniman ng melon. Tapos bigla siyang nagtanong kung hindi na ba siya nito gusto ngayon na mas matanda na siya, pero sinabi ni Doi na hindi iyon ang dahilan. Nakinig nito, nakahinga siya ng maluwag. Kaya binuhay niya ang malandi niyang gawi at bigla siyang hinalikan. Sa una, nanatili lang si Doi, iniisip na panaginip lang ito, pero nang ipakita ni Yuzo ang kanyang sarili, bigla siyang nagbago at nagpakita ng interes sa kanya. Kinabukasan sa klase, nagpapantay siya pa rin si Doi tungkol sa kanyang paboritong guro nang tanungin siya ng kanyang kaklase na si Natsu tungkol sa kanyang paboritong musika. Nang subukan na niya itong suyuin, isang kaklase pa ang nagngangalang Shanka ang sumingit sa kanila at nagsimulang lumapit sa kanya. Dahil dito, nagseselo si Natsu, kaya kinurot niya ang binti ni Doi bago sila iniwan, na ikinalitaw naman ni Doi. Pagkatapos, nagtungo siya sa court ng volleyball kung saan nakita niya si Akira, isang babaeng may malaking dibdib, na nakikipagkumpitensya kay Shifuyo, isang babaeng pandak, para sa pagiging mas magaling. Sa gitna ng laban, hinampas ni Akira ang bola papunta kay Shifuyo, ngunit tumalbog ito sa ulo niya at tumama sa mukha ni Doi. Habang nagkukumpulan ang lahat sa kanya para siguraduhing okay siya, lumuhad si Akira at nagmakaawang patawarin siya. Nang sabihin niyang okay lang, sinabi niya sa kanyang siya ay handang gawin ang lahat para sa kanya, kaya napagtanto niyang hindi mapapakali ang kanyang munting si Johnny sa eskwelahang ito. Maya-maya, habang tumutugtog siya ng piano, dinalaw siya ulit ni Yuzo at nataranta nang makita ang band-aid sa ulo niya. Sinabi ni Doi na ayos lang siya, at bahagya lang masakit, kaya sinimulan niyang dilaan ang kanyang sugat, sinasabing makakatulong ito na maibsan ang sakit. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang palagay niya sa kanilang masiglang yoga, at sinabi ni Doi na napapasaya siya nito. Nang marinig ito, tinanong siya ni Yuzo kung gusto niyang paluin siya sa piano,
at agad namang pinisil ni Doi ang kanyang milk packs para kumuha ng juice. Samantala, ipinapalam ni Karen sa kanyang mga nakatataas na nagsimula ng pumalakpak si Doi, at tinatanong nila siya kung bakit kailangan pa niyang ayusin ang buong sitwasyon na ito para sa kanya. Sinabi ni Karen na si Doi ay isang taluna noon, kaya isinagawa niya ito para tumaas ang kanyang kumpiyansa at makabighani ng kahit sino. Sa araw ng linggo, ginaisang ni Yuzo si Doi sa pamamagitan ng isang halik, at natuwa siyang makita si Yuzo na suot ang kanyang shirt. Pagkatapos ay nagsimula siyang magtimpla ng kape para kay Doi, pero biglang nagpakita ng sobrang pagkasabik si Doi nang makita ang kanyang mga cake at niyakap siya mula sa likod. Nadama ni Yuzo na may nagising din maliban kay Doi, kaya hinayaan niya ito. Simulan ang kanyang umaga sa maagang cardio. Kinabukasan, hinihila ni Karen si Doi sa klase ng paglangoy kahit ayaw niya, iginigiit na kailangan niya ng ehersisyo para mapanatiling malusog ang kanyang katawan. Gayunpaman, alam din niyang nakakakuha siya ng maraming pag-eehersisyo dahil kay Yuzo, at nahihiyang nagpapasalamat si Doi sa kanya sa pag-ayos nito. Habang nagsisimula ang warm-up, kinakabahan si Doi dahil napapaligiran siya ng puro mga magagandang babae, at nakita niyang nakatingin ang lahat ng babae sa kanyang malaking katawan. Sa mismong karera, unang nakarating si Doi sa finish line at nakita niyang naglalaban ng husto sina Shanka at Akira. Tapos, nanalo si Akira sa napakanipis na lamang, at natuwa si Doi nang makita niyang pareho silang may katawang parang mga diyosa ng Griego. Saka lang niya nakita si Chifuyo na nagsasabing walang kayang gawin ng mga babaeng to, at siya ang magiging numero 1, kaya tinanong niya kung ano ang pinaglalabanan nila. Bago pa man siya makapagpaliwanag, sumali si Akira sa kanila at muling humingi ng paumanhin dahil nataman siya ng bola, at sinabi ni Doi na ayos lang. Bigla na lang, hinayla ni Chifuyo pababa ang damit ni Akira at bahagyang nakita ang kanyang dibdib, kaya itinulak siya ni Akira sa pool bilang ganti. Hindi marunong lumangoy si Chifuyo, kaya kinailangan siyang hilahin ng lifeguard. Mula sa pool, saka lang, inanunsyo ng instruktor na si Natsu ang may pinakamabilis na oras, at habang kumakaway si Natsu kay Doi, nagselos si Akira at umalis. Nang gabing yun, tinawagan ni Yuzo si Doi para ipaalam na hindi available ang kanyang cookie ngayong gabi, kaya nagpas siyang matulog siya ng maaga. Biglang sumulpot si Natsu sa kanyang pinto, at ipinaalam ni Karen sa kanya na kailangang tumira si Natsu sa kanya dahil sira ang aircon sa kanyang kwarto. Gayunpaman, napagtanto ni Doi na nakikipagkumpetensya ang lahat sa pool para makatira sa kanyang kwarto, at doon na inihayag ni Karen na magkakaroon ng mga laro bawat linggo, na magpapas siya kung sino ang babae na makakasama siya sa loob ng isang linggo. Kinabukasan, umasta si Doi na parang walang nangyari at naghanda para pumasok sa eskwela, pero napansin niyang hindi pa nagpapalit ng damit si Natsu. Ipinahayag ni Natsu na sanay siya sa mga katulong sa bahay nila at kailangan niya ng tulong, kaya pumayag si Doi na tulungan siyang magbihis. Habang ginagawa ito, sinikap niyang ipikit ang kanyang mga mata dahil si Yuzo ang may-ari ng puso niya. Pero hindi niya sinasadyang masulyapan ang isang peklat sa likod ni Natsu, na nagdulot ng kanyang pagtataka. Kalaunan, sinabi niya kay Karen ang tungkol sa sitwasyon ni Natsu, at nakisabay naman ito sa gawa-gawang kwento ni Natsu tungkol sa mga katulong. Sinabi ni Karen sa kanya na dapat niyang gawin, higit pa kay Natsu, na nagiging dahilan para matapunan niya ng tubig ang damit nito. Habang umaalis siya para magpatuyo, sumali si Shanka sa mesa, at tinanong niya ito tungkol sa pananamit ni Natsu, at kinumpirma rin niya ito. Pagkatapos, tinawagan niya si Yuzo para tanungin kung pwede siyang makipagtalik ngayong gabi, pero sinabi ni Yuzo na wala siyang magagawa dahil mayroon siya ngayon. Pagkatapos, hiniling niya na makipagkaibigan din siya sa ibang babae sa klase niya at tinapos ang tawag, pero determinado si Doi na kay Yuzo lang. Sa gabi, nang susubukan ng matulog si Doi, sinabi ni Natsu na hindi siya sanay matulog ng mag-isa at kailangan niya laging may katabi. Kaya pumayag siyang patulugin ito sa kanyang kama. Sa gabi, ipinakita niya ang peklat sa kanyang likod at napagtanto niyang mabait itong tao dahil hindi man lang niya ito nabanggit. Ibinunyag niya pagkatapos na dapat siyang ikasal sa isang lalaking 20 taon ang tanda sa kanya, ngunit namatay ang lalaki dahil sa virus. Sinabi niyang nagpapasalamat siya sa virus dahil nailigtas siya nito mula sa miserableng buhay na iyon at dinala siya sa kama ni Doi. Inamin niya pagkatapos na matagal na siyang may gusto rito mula nang makita niya ito, at sa bugso ng damdamin, hinalikan siya ni Doi.
Habang nagpapatuloy ang mga pangyayari, nagpasya siyang kalimutan muna si Yuzu sa gabing iyon at tuklasin ang kayamanan ni Natsu, at natapos ito na pareho silang napagod. Samantala, ang buong buhay ni Rito ay ginawang dokumentaryo para sa buong mundo. At nang tanungin niya si Mira kung may nanunood ba ng palabas, sinabi nitong 74% ng bansa ang nanunood. Tinanong niya rin si Mira kung nakita niya si Mihiro, at nalaman niyang ang kapatid niyang babae ay nakatira sa mga kampo para sa mga lumikas. Nag-aalala si Mira na baka mapahamak ito kapag nalaman ng mga tao na kapatid siya ni Rito, kaya hiniling ni Rito kay Mira na alagaan ito. Maya-maya, nakasalubong ni Rito si Hino, na nagsabing magiging tatay na siya, pero hindi pa nila alam kung lalaki o babae. Samantala, nagising si Doi sa tabi ni Natsu pagkatapos nilang mag-ano buong gabi, at humihingi siya ng tulong sa kanya para uminom ng tubig. Sumipsip si Doi at naglapat ang mga labi nila, at inaamin niya na ayaw na niyang umalis sa kwarto niya kahit kailan. Pagkatapos, binisita ni Doi si Yuzo sa klase ng piano para sabihin sa kanya na nasira niya si Natsu, pero sabi niya okay lang dahil nagdesisyon silang magkomunista sa magnum niya. Nang tanungin niya kung ano ang ibig sabihin nito, nagsimulang maluha si Yuzo at tumakbo palabas ng kwarto. Maya-maya, dinala niya si Karen sa bubong para magkaroon ng ideya tungkol sa nangyayari sa mundo. At sabi niya naniniwala talaga siya sa kwento niya tungkol sa lahat ng mga lalaking namamatay sa mundong ito. Gayunpaman, alam din niya na ang eskwelahang ito ay isang paraan para pag-eksperimentuhan siya. At gusto nilang panatilihin siyang masaya para malaman kung bakit siya immune sa virus. Naniniwala rin siya na ginagamit ang lahat ng babae dito para sa lunas, at hindi niya ito matanggap. Pumayag siyang tumulong sa kanila kung ilalayo sina Yuzu at Natsu sa gulo na ito, ngunit pinutol siya ni Karen at dinala siya sa klase. Doon, inamin niya na tama siya sa lahat maliban sa isa, at iyon ay kusang loob ang lahat ng babae dito. Dagdag pa niya na kailangan niyang ipasa ang kanyang immunity sa susunod na henerasyon ng mga lalaki, o guguho ang mundo, at lahat ng mga babaeng ito ay nagkusang loob na makasama siya. Para makapagparami siya. Pagkatapos, pinakiusapan niya ang mga babae na tanggalin ang kanilang proteksyon, plot armor, at ipinakita nilang lahat ang kanilang mga katangian at nakiusap kay Doi na pumili sa kanila. Samantala, ang mga nakatataas ay nagpupulong tungkol kay Doi, at inaamin na ang eksperimento sa paaralan ay naging matagumpay. Para naman kay Rito, tumanggi siyang saktan ng kahit sino, kaya napagpasyahan nilang alisin si Mera sa posisyon bilang kanyang personal na tagapaglingkod. Samantala, si Rito ay nagtatrabaho pa rin ng husto sa pagbuo ng bakuna, ngunit wala sa kanyang mga pamamaraan ang gumagana. Pagkalabas niya ng kanyang laboratorio, nakasalubong niya ang isang babaeng kulay pula ang buhok na tila sabik, at habang binabasa niya ang kanyang mga nota, aksidente siyang nabangga sa kanya. Nang mapagtanto niyang lalaki ito, tumakbo siya palayo dahil sa kahihiyan, habang pinapanood ng isang misteryosong babae ang eksenang ito mula sa malayo. Hindi nagtagal, may ilang babae ang humingi ng autograph ni Rito, ngunit lumapit sa kanya ang misteryosong babaeng ito, sinasabing isa siyang nakakadiring taong sunod ng sunod sa bawat babae dito. Sa una, nagtataka si Rito kung paano nakatakas si Sage mula sa Valorant Universe, ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang makatanggap siya ng tawag mula kay Mera. Nang puntahan niya ito, nakita niya itong nakatayo sa tabi ng matataas na opisyal ng United Women, na nagpakilala sa kanya sa kanyang mga bagong tagapaglingkod, sina Ria at Maria. Sila ay ipaliwanag na sumikat na si Rito sa buong mundo at mangangailangan ng mas maraming katulong, kaya narito ang mga babaeng ito. Si Maria ay isang bihasang siyentipiko na tutulong sa kanya sa paggawa ng lunas, at si Ria ay isang eksperto sa ugnayang internasyonal na papalit kay Mera at tutulong sa kanya para mas maunawaan ang mundong ito. Pagkatapos nyon, lumabas si Mera ng silid, ngunit nagtalo si Rito sa mga nakatataas tungkol sa pagpapalit sa kanya. Iminumungkahi nila na kung talagang gusto niya si Mera ay, clap, as in, patunayang gusto niya. At ang papel na lang daw nito ngayon ay ialok ang kanyang sarili sa kanya. Pagkaalis ng mga executive, sinisiniri si Rito sa pagpuwersa kay Mera na umalis sa kanyang mundo. Dahil isa siyang walang karanasan at walang muwang na ayaw makipagrelasyon. Sinasabi rin niya kay Rito na kung patuloy siyang magmamatigas, malilimitahan ang kanyang kalayaan dito. Maya-maya, nakita niya si Mera at sinabihan itong huwag mag-alala kay Rito, dahil isa itong taluna na hindi gusto ng mga babae. Pero sinabi ni Mera na baligtad ang totoo at biglang umalis.
Pagkatapos, sumakay si Rito ng tren papuntang Cayman City, at sinabi ni Maria na makikipagkita sila sa isang nangungunang researcher tungkol sa virus. Mabilis na tumayo si Rito pagkarinig nito at hindi sinasadyang natapon ang inumin niya, kaya nagmamadali siyang pumunta sa banyo. May nakaupong lata malapit kay Mera at pinakiusapan siyang umupo kasama ni Rito, pero sinabi ni Mera na hindi pwede dahil hindi na siya attendant. Samantala, habang naglalaba si Maria, nakatayo si Rito sa pader at humihingi ng paumanhin sa paggawa ng gulo. Sabi niya ay ayos lang, dahil kinakabahan siya sa paligid ng mga lalaki, kaya iminungkahi ni Rito na dahan-dahan lang sila para masanay siya sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung alam niya ang pinagmulan ng virus, at nagdetalye siya tungkol sa lahat ng posibleng paraan kung paano lumitaw ang virus sa mundo. Tinanong naman siya ni Rito kung sa tingin niya ay gawa ng tao ang virus, at labis siyang naintriga dito kaya binuksan niya ang pinto at napatumba si Rito. Pagkatapos ay inihayag niya na masusubukan nila ang kanyang teorya sa Cayman City dahil doon lumitaw ang unang pasyente. Di nagtagal, nakarating sila sa kanilang hotel, at bagamat napakahigpit ni Rie sa pagsunod sa mga patakaran, pinaalalahanan siya ng isang tuso na bahagi ng kanyang trabaho ay gawing mas nakaka-relax ang kapaligiran para kay Rito. Nang tumanggi si Rie na magbago ng isip, pinukpok siya ng isang tuso ng unan sa mukha na ikinagalit niya. Kalaunan, habang nagre-relax si Rito sa isang hot spring, sumali sa kanya ang lahat ng kanyang mga tagapaglingkod, ngunit kinabahan ang lalaki at sinubukang umalis. Doon sinabi sa kanya ng isang tuso na kailangan niya silang tulungan sa paghuhugas ng kanilang mga likod, kaya nagsimula siya sa pagtulong kay Sue bago lumipat kay Maria. Pagkatapos, umupo si Mira para tanggapin ang kanyang serbisyo, at inamin ni Rito na mayroon siyang kurbadang likod. Inaaya ni A si Rie na sumama sa kanila, pero masyadong makababae si Rie para hayaang hawakan siya ng isang lalaki. Naupo si A at pinahugas kay Rito ang kanyang katawan gamit ang kanyang mga kamay, at maingat na ginagabayan ang mga kamay nito sa mga pribadong parte niya. Pero nang hindi sinasadyang mahawakan ni Rito ang kanyang pagkababae, kinabahan siya kaya kumari pa siya ng takbo. Kinabukasan, nakilala nila ang asawa ng lalaking unang nagkasakit ng virus, pero tumanggi siyang tumulong dahil hindi raw nabigyan ng maayos na libing ang kanyang asawa dahil sa kanila. Kalmadong ipinaliwanag ni Maria na kinailangan nilang suriin ang katawan ng lalaki para mapigilan ang virus, pero hindi pa rin siya nagbigay ng impormasyon at sinabihan silang umalis. Pagkatapos, tinawagan ng babae si Arisa, at kanyang mukha at sinabi sa kanya na dapat niyang sundin ang kanyang puso. Ngunit ang babae ay nagtanong kung paano niya matutulungan ang iba kung hindi siya magiging masaya. Sinabi ni Rito na handa siyang gumawa ng sacrifices para sa kinabukasan ng kanyang lahi. Tanggalin ang lahat ng kulubat sa mukha ng matanda, pero pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tapos na sila para sa araw na iyon. Sa gabi, nagtatamasa si Rito ng hot spring nang walang pahintulot habang nagbabantay si Soy. Sakto naman, may ilang estudyante ang dumating sa spring, kaya nagtago agad si Rito sa loob ng steam room. Doon, nakasalubong niya ang isang makapal na blonde, at nang tangkain niyang umalis, nagbanta siya na sasabihin niya sa lahat na naroon siya. Pumayag si Rito na manatili, kaya nagmungkahi siya ng isang laro kung saan kailangan siyang talunin ni Rito sa tagalan sa loob ng silid na ito para makalaya siya. Habang umiinit ang silid, inilantad niya ang kanyang mga dibdib at nagpakilala bilang Chloe, isang estudyante mula sa Amerika, na umiibig sa kulturang Hapon. Pagkatapos, hinihiling niya kay Rito na ibahagi ang ilan sa kanyang mga katas na galing Hapon, ngunit pinipigilan ni Rito ang tukso na parang isang tunay na birhen. Di nagtagal, masyadong uminit ang kwarto, at nawala ng malay si Chloe, kaya dinala siya ni Rito sa silid paliguan, kung saan hiniling niya sa kanya na tulungan siyang uminom ng tubig sa pamamagitan ng bibig sa bibig. Nang tumanggi siya, nagbanta siyang sisiga, kaya sumuko si Rito at lumapit para humalik. Sakto naman, dumating ulit si Soy at si Rie sa kwarto at inakala na sinusubukan niyang bastyusan si Chloe, kaya umalis sila nang walang sinasabi. Pagkatapos noon, nakatayo na ulit si Chloe, at hinuhulog ang kanyang white tao, kaya napagtanto niya na biyaw yan lang upang makapaglaro sa kanyang joystick. Kinaumagahan, inutusan ng matandang babae si Rito na pumunta sa panaderia sa malapit upang bumili ng pastry para sa kanya. Pagkaalis niya kasama si Rie, pinapasok niya si Mira upang makapag-usap sila ng sarilinan. Tinanong niya si Mira kung ano ang tingin niya kay Rito,
At inamin ni Mira na napakasarili nito dahil ayaw niyang makipagrelasyon sa ibang babae dahil lang sa mahal niya ang isang babae. Gayunpaman, alam din niya na karamihan sa mga lalaki ay susuko sa ganitong sitwasyon, ngunit nilalabanan niya ang tukso laban sa buong mundo. Kaya naman siya ay isang kahangahangang lalaki. Pagkatapos, nang bumalik si Rito, tinanong siya ng matandang babae kung magkakaroon ba siya ng mga anak, at sinabi niya na pinili niyang hindi magkaroon. Nilinaw niya na isa lang babae ang mahal niya at gusto lang niya magkaroon ng pamilya kasama siya. Kaya hiniling ng ginang na bumisita siyang muli bukas para mapag-usapan nila ang iba pang mga bagay. Lumalabas, nakipag-usap pala siya kay Erasa kanina at hiniling na makipagkita kay Rito, o baka mawala siya. Gayunpaman, sinabi ni Erasa na ipagpapatuloy niya ang pagliligtas sa mundo, at kahit sino ang piliin ni Rito, siya lang ang mamahalin niya. Dahil dito, napagtanto ng ginang na pareho silang dalawa, kaya nagpasya siyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang asawa bukas. Sa kasamaang palad, may bumisita sa kanyang silid sa gabi at nilason siya, kaya malala ang kanyang kalagayan. Bago mawalan ng malay, hiniling niya sa nurse na ibigay kay Rito ang kanyang picture frame. Kinabukasan, nakatulog siya ng mahimbing coma, kaya kinuha ni Rito ang picture frame at nangakong ibabalik ito kapag gumaling na ang babae. Hindi nagtagal, pinuntahan ni Rito ang inabandonang ospital kung saan dinala ang unang nahawaan, umaasang makakahanap ng sagot kung paano nagsimula ang lahat. Sa loob, natakot si Soy dahil takot siya sa multo, at tiniyak ni Rito na magiging maayos siya. Matapos mabigang makahanap ng anumang bakas, pinag-usapan niya, kasama si Maria kung paano lumitaw ang mga nahawaan sa maraming lugar sa mundo ng sabay-sabay. Samantala, si Hino ay nagpapakasaya kasama ang bagong grupo ng mga babae, at isa sa kanila ang pinakasikat na babae mula sa dati niyang part-time na trabaho. Dahil sa kanya niya ibinibigay ang buong atensyon, ang dalawa pa niyang kasama ay nagsisimulang makaramdam na napapabayaan, kaya nagpasya siyang bigyan silang lahat ng pansin ng sabay. Gayunpaman, sa kabila ng bawat araw ay may bagong babae si Hino, hindi niya maiwasang magsawa sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Bumalik sa Kiman City, si Rie ay nasa hot spring nang may sumama sa kanya na baston, na nagsasabing gusto niyang sila ay magkasundo. Naiirita si Rie at nagbabantang aalis, kaya naman sinabi ni Kane ang punto niya at inihayag na sinuri niya ang mga talaang medikal ng matandang babae, at parang may hindi tugma sa mga numero nito. Kumbinsido si Kane na may lamason sa kanya, pero hindi ito pinansin ni Rie at sinabing ipapaalam niya ito sa kanyang mga nakatataas ngayon din. Mabilis siyang pinigilan ni Kane na umalis at tinanong kung ano ang ginagawa niya noong gabing nangyari yun, at sinabi ni Rie na nag-uulat siya sa kanyang mga senior tungkol sa kanilang pag-usad kay Rito. Pagtalikod ni Kane para umalis, tinanong siya ni Rie kung bakit siya nag-aalala kay Direktor Kara, at nagulat si Kane dito. Kinabukasan, ibinalik ni Rie ang frame ng litrato kay Rito pagkatapos ng masusing pagsusuri at isiniwalat niya na walang nakita na kakaiba. Nang subukan niyang ilagay ito sa kanyang bag, napansin niya ang isang pagyanig sa bag niya at napagtanto niya na ang litrato ay umagapay sa singsing ni Iris na nasa kanya. Sakto naman na dumaan sila sa isang eskwelahan kung saan nag-aaral ang nakababatang kapatid ni Maria, kaya nagmungkahi si Rito na huminto sila at hayaang magkita ang magkapatid. Lumalabas na yun din ang eskwelahan na ginawa para kay Doi, at kinukuha ni Karen si Yuzo doon dahil tapos na ang kanyang trabaho. Samantala, nagmamaneho si Hino kasama si Nin sa lungsod dahil gusto niyang pumili mismo ng susunod na babaeng kanyang pipiliin. Sakto naman na nakita niya ang isang cute na babae na may pigtails at inutusan si Nin na kunin ito. Pero nag-aalangan si Nin dahil kapatid ni Rito ang babaeng yun, si Mahiro. Samantala, nagkulong si Rito sa banyo at ginamit ang frame ng litrato para buksan ang isang nakatagong file sa singsing, na nagsasabi kung paano ginawa ang virus na pumupuksa sa mga lalaki sa isang laboratorio. Naalala ni Rito na sinabi rin yun ni Iris sa kanya at naiintindihan din niya kung bakit hindi ibinabahagi ng matandang babae ang impormasyon sa United Women Org, at kinakabahan ang lalaki. Maya-maya, nagsimulang sumigaw si Soy na mahuhuli sila sa tren kung magtatagal pa siya, kaya dali-dali siyang lumabas, hindi na alam kung sino ang kanyang mapagkakatiwalaan. Sa ibang lugar, sa isang gusaling apartment, may isang babaeng nagbibigay ng isang dilaan sa kanyang kaibigan, pero wala siya sa pakiramdam at sinabihan siyang tumigil. Gayunpaman, ininom ng unang babae ang kanyang katas ng melon bago dumating si Rie at kinuha ito sa taser.
Agad na ikinulong ng pangalawang babae si Rie sa isang halik at saka tinanong kung bakit hindi siya bumibisita kamakailan, at ibinunyag ni Rie na siya na ngayong tagapag-alaga ni Rito. Iniisip niyang nakikipaglaro na ng gunting si Rie sa ibang babae, pero dahan-daang hinawakan ni Rie ang kanyang baba at hiniling na may gawin siya para sa kanya. Samantala, kasama ni Rito si Maria nang mapagtanto niyang hindi niya kayang gumawa ng lunas ng mag-isa at kakailanganin niya ng tulong, kaya tinanong niya kay Maria kung bakit walang impormasyon tungkol sa potensyal na bakuna sa internet. Mabilis na nasabi ni Maria na hindi sila pinapayagan ng mga direktor na magsagawa ng maayos na pananaliksik sa isang bakuna at sa halip ay inilalaan ang lahat ng yaman sa produksyon ng pagkain. Dagdag pa niya na karamihan sa pananaliksik ay nasa Amerika, at wala siyang access dito, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit hindi sila nagsasagawa ng mas maraming pananaliksik ngayon na mayroon silang ilang lalaki sa mga kondisyon ng pagtatrabaho. Sa gitna ng kanilang talakayan, dumating si Nene at sinabi kay Rito na gusto ni Kino na lapitan si Mahiro, ngunit dahil hindi pumapayag si Mahiro, gusto ni Nene na harapin ni Rito si Kino ng harapan at pigilan siya. Maya-maya, ibinalita ni Rito kay Kino ang nangyari, ngunit nagsimula siyang magmakaawa na hayaan man lang silang magkita muna. Sa huli, pumayag si Rito na kausapin si Mahiro, ngunit ipinapalam na nasa kamay ni Mahiro ang desisyon. Samantala, sina Nene at Ray ay nasa isang pagpupulong kasama si Kara at ang iba pang mga direktor, at tinatalakay nila ang isang kamakailang kaguluhan sa pagitan ng mga grupo, habang iniisip nila kung paano pakalmehin ang publiko. Iminungkahi ni Ray na ipamahagi ni Rito ang mga rasyon sa mga grupo, dahil sikat siya at pakikinggan siya ng mga tao. Sa kabilang banda, si Rito ay naliligo nang pumasok sina Akane at Maria, na ikinatuwa niya. Ibinunyag ni Maria na ginawa nila yon para makapag-usap ng walang makakarinig, at kinumprante siya ni Akane tungkol sa impormasyong itinatago niya tungkol sa virus. Sinabi niya sa kanya na maraming mga virologist ang nawala sa nakaraang mga taon, at ang landas na tinatahak niya ay maaaring humantong sa kapahamakan kung hindi siya mag-iingat. Ibinunyag ni Akane na ang direktor na si Kara ay ang kanyang ina, ngunit bago pa siya makapagpatuloy, pumasok si Ray sa shower para pag-usapan ang pamamahagi ng rasyon. Matapos siyang paalisin ni Akane sa pamamagitan ng pagpapakita ng ni Rito, sinabi niya kay Rito na magandang pagkakataon nito para mas marami siyang matutunan sa mga lugar ng refugee. Samantala, sinusubukan ni Ray na pasiglahin si Mira sa pamamagitan ng pag-aangkin na matagal na siyang may gusto sa kanya, ngunit tumanggi si Mira na pansinin siya at umalis. Kinabukasan, nakipagkita si Rito kay Akara sa isang abandonadong gusali kung saan gumawa sila ng bagong taguan para magtago mula sa org, at sinabi niya sa kanya na huwag magtiwala sa mga direktor o kay Rito. Pagkatapos, nagbigay si Rito ng rasyon sa mga takas, at habang sabik na naghihintay ang iba na makaharap siya, napagtanto ng ilang babae sa likod na isa itong pakulo ng organisasyon para patahimikin sila. Samantala, may isang sniper na nakapwesto sa isang malayo na gusali, handa sanang gawin kay Rito ang nangyari kay Charlie Kirk, pero pinatumba siya ng kapatid ni Rito at iniulat kay Rito na napatay na ang suspect. May mga kaibigan din si Rini na nagbabantay sa lugar para sa iba pa, at nang tanungin niya si Ri kung bakit sobra siyang nag-aalala sa isang lalaki, sinabi ni Ri na ayaw niyang malungkot si Mira. Sa ibang lugar, inaayos ni Rito ang isang date sa pagitan ni Hino at Mahiro, pero nandidiri si Mahiro sa lalaki at iniwan ito. Pagkatapos, ibinubunto ni Hino ang kanyang inis sa pamamagitan ng pagdurog ng mga cookies, pero hindi pa rin niya maalis ang pagtanggi. Kalaunan, sinamahan siya ni Rena sa shower at tinanong kung mahal niya si Miharu, pero ipinagkibit balikat niya ito at niyakap si Rena. Pagkatapos, nagpunta si Rito sa kanilang lihim na taguan sa lugar ng mga lumikas kung saan nalaman niyang hinak ni Maria ang isang underground network ng organisasyon. Sabi niya natutunan niya ang hakang mula sa kanyang kaibigan, na ngayon ay nasa Amerika at hindi niya makontak. Sa sandaling yon, tinatakot ni Akane ang lahat sa pagpasok sa kwarto na nakasuot ng maskara ng zombie at tinutulungan sila sa kanilang pananaliksik. Pagkatapos, nalaman ni Maria na ang kaibigan niyang hacker na nabanggit niya kanina ay nasa ospital, kaya nang sinuri niya itong mabuti, napagtanto niya na lahat ng kaibigan niyang magagaling na virologist ay na-admit sa isang ospital na hindi naman pala umiiral, ibig sabihin, sila ay nawawala. Nagpataka naman ito kay Rito kung ang nasabing ospital nga ba ang lugar kung saan ginawa ang virus na pumupuksa sa kalalakihan.
Nang gabing yun, nasa kama si Doi kasama si Natsu, iniisip pa rin kung paano ginawa ang eskwelahang ito para lamang sa kanya. Maya-maya, sinabi ni Natsu na huling araw na niya sa kanyang kwarto at sinimulan siyang halikan, ngunit dahan-daang tinabig ni Doi. Itinabi siya at sinabi sa kanya na wala siyang gana. Umalis siya sa gusali ng paaralan para magpahangin, pero sumulpot si Karen at sinabi na hindi siya pwedeng umalis. Tanong ni Doi kung dito na ba siya titira forever, pero sinabi ni Karen na pwede siyang umalis pagkatapos niyang mag-graduate, bago siya hinayla pabalik sa loob. Kinabukasan, pinapili ni Karen ang mga babae ng loterya, at ang mananalo ang siyang susunod na sasakay sa pogo stick ni Doi. Habang nagsisimulang bumunot ang mga babae mula sa kahon, nalungkot si Doi dahil pakiramdam niya ay ginagamit siyang parang isang bagay. Maya-maya, nanalo ang isang babae na nagngangalang Yanagi, pero hindi masaya si Doi dahil si Yanagi ay tipo na nagpapaalala sa kanya ng kasintahan ng nambubuli sa kanya. Maya-maya, nakita siya ni Yanagi sa banyo at nagtanong kung pwede ba siyang dun mismo, pero agad-agad na tumakbo si Doi palabas. Pumunta siya sa opisina ng guro at naalala niya na dito siya nagtatago dati kapag kailangan niyang umiyak ng todo. Sakto naman, pumasok si Shanko sa silid at umupo sa sofa, inaaya siyang makipag-usap sa kanya. Tinanong niya kung bakit may mga pasa siya sa katawan, at sinabi niyang dahil matindi siyang binyuli. Napaluha siya pag naaalala niya ito, kaya nang sinubukan niyang baguhin ang usapan. Ipinakita ni Shanko sa kanya ang mga pasa sa kanyang katawan at ibinunyag na binubuli din siya noon. Dagdag pa niya na may mga kaibigan na siya ngayon, pero nasasaktan pa rin siya kapag naiisip ang nakaraan. Lumalabas din na ginagamit din niya ang silid na ito bilang kanyang takbuhan, kaya napagtanto ni Doi na pareho silang dalawa. Pagkatapos, hiniling ni Shanko na makita ang kanyang mga pasa, ngunit nauwi ito sa isang halik. Pagkatapos ay ipinakita ni Shanko ang kanyang katawan kay Doi, at biglang nag-iba ang isip ng lalaki. Ipinakita rin niya na kaya niyang pagalingin ang mga sugat sa pamamagitan ng pagdila dito, kaya hiniling ni Shanko na gamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang pempem. Matapos siyang bigyan ng bahagyang lasa ng kanyang obra maestra, ibinabalik ni Doi si pangalan sa kanyang kwarto, pero nagagalit si Yan-Aji dahil siya naman daw ang susunod na dapat pagbigyan. Sa huli, naiisip niya na ginagawa na ni Doi ito kasama si Shanko, at humantong ito sa pagtatalo ng mga babae. Naiirita si Doi at tumakbo palabas, kung saan sinubukan niyang tawagan si Yuzo, pero hindi ito sumagot. Doon niya nakasalubong si Akira, at nang tanungin siya kung nag-e-enjoy siya kasama si Yan-Aji, sinabi ni Doi na nakakapagod maging kasama sa kwarto ang isang taong hindi niya masyadong kilala. Napatingin siya sa dibdib at binti ni Akira, at nagising ang kanyang pagnanasa. Nang muling humingi ng paumanhin si Akira sa pagtama sa kanya ng bola, sinabi niya na masakit pa rin ang ulo niya kapag natutulog siya sa gabi. Nagpanik si Akira at pumayag na gawin ng kahit ano para makabawi sa kanya, kaya bigla siyang nagpakita ng kasamaan at hiniling na ipakita sa kanya ang kanyang mga bola. Agad naman siyang pumayag na hawakan niya ang mga ito ng buo, pero biglang napagtanto ni Doi na hindi siya handa para dito at tumakbo palayo. Kinabukasan, nakita niya si Akira sa gym at humingi ng tawad sa ginawa niya, at sinabi nito na maaari siyang bumawi sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya sa mga gamit. Gayunpaman, nang nasa loob na sila ng silid ng mga gamit, nagpakita si Akira ng kanyang kakaibang ugali at tinali siya, at ipinahayag na matagal na siyang nagkakagusto sa kanya. At gabi at hindi na makapaghintay pa. Nagsisimula siya sa pagbibigay sa kanya ng madiin na halik at pagkatapos ay hinahayaan siyang kunin ang kanyang pagkabirhen, hindi niya alam na naririnig ni Natsu ang lahat mula sa labas. Pagkatapos nito, patuloy siyang humihingi ng tawad kay Doi, ngunit ang lalaki ay tila natauhan na at walang sinasabi. Nang gabing yun, hiniling pa niya kay Karen na paalisan si Yanagi para makatulog siya ng mag-isa ng payapa. Kinabukasan, nalaman niya na iaatas sa kanya ang bagong babae araw-araw mula ngayon, at magsisimula ito kay Yanagi dahil pinaikli ang kanyang linggo. Idinagdag din niya na dapat niyang gantimpalaan ang kanyang lingkod ng isang halik. At hinihiling kay Yanagi na tanggapin ang kanyang gantimpala. Pagkatapos maglapat ang mga labi ni Yanagi sa kanya, siya ay nataranta at nagtangkang tumakbo, ngunit nabangga ang mesa at nasaktan ang kanyang kamay. Agad siyang dinala ni Karen sa opisina ng nurse, kung saan hiniling ng nurse na humiga siya sa kama para sa isang buong pagtingin sa katawan.
Pagkatapos, biglang sumugod si Karen at sinabi sa kanya na sina Natsu, Shanka, at Akira ay mananatili sa kanya at sasabihing ayos na siya. At kahit sinabi niyang ayos na siya, ayaw niyang makinig. Pagkatapos ay naiwan si Doi sa silid kasama silang tatlo, at ginagamit nila ang kapangyarihan ng kanilang mahiwagang dila para pagalingin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos noon, nagsasalitan sila sa pagpapagulong ng kanyang joystick, habang pinapanood ni Karen ang buong eksena mula sa isang kamera. Pagkatapos ay bumaling siya kay Shuen, isang dating kaklase ni Doi, at sinasabi sa kanya na oras na para lumipat sa susunod na hakbang. Kinabukasan, gumagawa si Chifuyo ng isang gayuma sa klase sa agham para mahulog si Doi sa kanya, ngunit nahuli siya nito. Nagkibit-balikat siya sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa kanyang nasugatang kamay at pagkatapos ay nag-alok na maging roommate niya sa gabing yon, ngunit hindi maintindihan ni Doi kung ano ang gusto nila sa kanya. Nang sabihin ni Chifuyo na ang kanyang mukha, nagsimulang tumawa si Doi at pagkatapos ay binigyan siya ng isang noo. Halik, sinasabi sa kanya na masyado siyang patag para sa panlasa niya. Ito ay nagpapainis sa kanya, kaya sinabi niya sa kanya na paiibigin niya siya sa kanya habang tumatakbo palabas ng lab. Nang gabing yun, sinabi ni Karen kay Doi na kailangang lumipat si Yuzu sa ibang paaralan dahil sa mga kadahilan ng pamilya, at ito ay nagpagalit sa kanya. Galit niyang inilapit si Karen sa pader at sinabi sa kanya na ibalik si Yuzu, kaya pumayag siya at nangako na dadalhin siya bukas ng umaga. Gayunpaman, alam niyang hindi na niya muling makikita si Yuzu, at ito na ang tuluyang nagtulak sa kanya sa kanyang limitasyon. Kinabukasan, nang italaga sa kanya ang isang bagong babae, hinalikan niya ito sa klase bilang gantimpala, at hiniling pa kay Karen na ipadala ito sa kanyang silid sa gabi. Nang gabing yon, siya ay lubusang kumilos na parang taong yungib sa bagong babae, inaaming nababaliw na siya sa eskwelahang ito. Gayunpaman, biglang nagbago ang lahat nang ipakilala si Shine bilang bagong estudyante sa klase niya, na ikinagulat niya. Agad niyang naalala kung paano noon naging popular na babae si Shine sa eskwelahan na gustong makasama ng bawat lalaki. Tapos isang araw, habang binubugbog siya sa rooftop, dumating si Shian kasama ang mga kaibigan niya at binaliwala siya. Umupo siya kasama ang mga kaibigan niya para magtawanan, habang binubugbog si Doi ng mga bully niya. Sa kasalukuyan, si Doi ay nasa parehong rooftop nang dumating si Shian at sinubukang para makipag-usap ng bahagya, pero walang masabi si Doi sa kanya. Bigla niya itong hinawakan sa kamay at nagmakaawa na tulungan siya, pero tumanggi si Doi dahil sa lahat ng ginawa niya sa kanya. Pagkatapos, sinubukan niyang makipagkaibigan kay Natsu at Shuka, pero hindi siya pinansin ng dalawa. Sinabi ni Akira sa kanya ang katotohanan na ang lahat doon ay parehong karibal at kaibigan, pero dahil baguhan si Shian, walang nagmamalasakit sa kanya. Maya-maya, nakita ni Doi si Shian na nakaupo mag-isa sa klase at tinanong si Karen kung bakit siya naroroon kahit na mas matanda siya sa lahat. Ibinunyag ni Karen na gustong maging idol ni Shian, ngunit nawasak ang kanyang pangarap dahil sa virus at ngayon ay nagpupumilit siyang makabangon. Subalit, kung si Doi ay magbibigay sa kanya ng kaunti pa sa kanyang kaalaman, mapapansin siya ng mga nakatataas at matutupad ang kanyang pangarap. Ikinakatwiran ni Doi na hindi siya gusto ni Shian at gusto lamang nitong gawin ito para makapagtrabaho, kaya iminungkahi ni Karen na ipakita nila kung gaano niya ito kagustuhan. Kalaunan, sinabi ni Karen kay Shian na kailangan niyang dumalo sa lahat ng klase ng walang proteksyon, at tutulungan siya ni Doi sa pagtatapos ng araw. Kinabukasan, ginawa ni Shian ang sinabi, kaya hinalikan siya ni Doi bilang gantimpala at sinabi sa kanyang magkita sila sa bubong pagkatapos ng klase. Pagdating doon, pumayag si Doi na makipag-usap kay o gawin siyang isang idol kung papayagan niya siyang palakpakan siya at masaya siyang pumayag. Gayunpaman, hiniling niya sa ilan niyang kaklase na manood habang pinapalapakan niya siya, katulad ng panunood niya noong siya ay binubuli. Nag-alinlangan si Shijen sa una dahil hawak pa niya ang kanyang B-card, ngunit pinaalalahanan siya nito sa kanyang pangarap na maging isang idol, kaya't pinayagan niya siyang gawin ito mula sa likod habang nanonood ang mga babae. Nang gabing yun, sinabi ni Karen sa kanya na dapat siyang maging ganap na kakaiba dahil walang huhusga sa kanya at tutuparin niya ang lahat ng kanyang mga kahilingan, kaya hiniling niya sa kanya na dalhin ang isang tiyak na tao sa paaralang ito. Samantala, napagtanto ni Rito at ng iba pa na nawawala si Maria. Mga kaibigan ay dapat ilagay sa ospital, na nilikha ang virus, kaya nagpasya silang bisitahin ang lugar.
Ilang araw ang lumipas, tumutulong si Doi sa nurse ng paaralan na kumuha ng sukat ng mga babae, at napagtanto niyang ginagawa nila ito para makakuha siya ng pagkakataon na madama ang mga tunay na likod. Nang gabing yun, sinabi ni Karen sa kanya na nandito na ang babae na hiningi niya, at siya ay si Erica, na naging kasintahan ng kanyang bully at kasangkot din sa lahat. Nang makita siya ni Doi, nagalit siya tulad ng isang kettle, kaya't ipinaalala ni Karen ang kanyang lugar dito. Pag-alis ni Karen, sinabi ni Doi sa kanya na hindi niya siya bibigyan ng lasa ng kanyang Magnum, ngunit sa halip, pinagawa niya siyang dilaan ang lahat ng sugat na ibinigay niya sa kanya habang siya tumagal na parang baliw. Nang gabing yun, pinuri ni Direktor Mary si Karen dahil ginawa nitong parang reinkarnasyon ni Johnny Sins ang isang inosenteng lalaki, nang tanungin ni Karen tungkol kay Yuzo. Sinabi ni Mary na nagdadalang tao ito at maayos naman. Pagkatapos, hiniling niya kay Karen na patuloy siyang padalhan ng mga babaeng nagdadalang tao, ngunit sinabi ni Karen na kailangan nila ng laboratorio para sa pananaliksik na mas malapit sa paaralan. Ipinaliwanag ni Mary na mapanganib ang pagtatayo ng mga bagong laboratorio, dahil maaaring mapansin ng punong tanggapan ng United Women, lalo na't mayroon na silang ipinadala para siyasatin ang kanilang operasyon sa Japan. Hinala rin niya na nalaman na nila na may iba pang aktibong lalaki bukod kay Rito. Pagkatapos, iminungkahi ni Karen na maaaring may nagtataksil at bahagyang itinuro si Direktor Hope. Paalala kay Mary na dati siyang nagtatrabaho sa punong tanggapan. Kinabukasan, hinihiling ni Karen sa mga babae na magsikap pa para kay Doi, kaya nang magkaroon siya ng bagong babae, dinidikit siya nito na parang wala nang bukas. Kinabukasan, sa klase ng paglangoy, sinusubukan siyang akitin ni Natsu sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang bagong swimsuit, habang ang ibang mga babae, kasama ang isang baguhan na nagngangalang Koyo, ay nagpapagalingan sa pool. Samantala, ginugupit ni Natsu ang swimsuit ni Doi at pagkatapos ay pinagtatago siya sa tubig kasama si Akira, para mapasa kanila siyang dalawa. Pagkaalis ng ibang mga babae, medyo naiinis si Doi, kaya tinatanong nila siya upang parusahan sila sa kanilang asal. Sa sandaling yun, napagtanto ni Doi na walang silbi ang pagtutol at nagpasya siyang maging parang tao sa kuweba sa kanilang dalawa. Mula sa araw na yon, naging ganap na degenerate si Doi at sinasamantala ang bawat pagkakataon na makakuha ng Strontes. Tapos isang araw, pinili niya ang isang babae mula sa klase at dinala niya ito sa kanyang kwarto, at nakita ng babae na nakakadena si Erica sa kanyang kama. Tinanong ni Doi si Erica kung ano ang nangyari sa kanyang boyfriend, at sabi niya hindi niya alam. Nang sabihin ni Doi na mas mabuti pang patay na ang lalaking yon, nagsimula si Erica na sumigaw na dahil galit si Doi sa nangyari 5 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, ipinaalala ni Doi sa kanya na ginugol niya ang lahat ng panahong yun sa cold sleep, kaya ilang linggo pa lamang ang nakalipas para sa kanya. Pagkatapos noon, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa babaeng kasama niya mula sa kanyang klase at binibigyan ito ng kaunting atensyon. Sumunod, nag-ehersisyo sila ng husto, habang pinapanood ito ni Erica na may halong galit at kahihiyan. Sa gabi, habang natutulog siya kasama ang babae, biglang nagsimulang humingle si Erica, kaya nagising siya para tingnan ito. Alam niyang nagumun si Erica sa droga noon at dumaranas ng withdrawal, kaya naman handa na ang gamot para sa kanya. Nagmamakaawa ito na bigyan siya ng pills, kaya pinapakuha niya ito sa kanya mula sa bibig niya na parang tunay na kontrabida. Samantala, si Rito at ang kanyang grupo ay sumakay sa tren papunta sa lihim na ospital na natuklasan nila, at umaasa siyang mahahanap niya ang lahat ng mga sagot doon. Kasabay nito, isang ahente ng Peacekeeping Bureau ay patungo na sa Japan, at ipinaalam sa kanya ni Chloe na nagtatago ang sangay sa Japan ng maraming gumaganang kalalakihan. Pagkatapos, pinag-uusapan nito ng mga nakatataas at iniisip kung paparito si Agent Mansfield para hanapin ang isang grupong terorista na tinatawag na Izanami. Pagkatapos nilang pag-usapan ito, napagtanto nila na hindi magpapadala ang bureau ng ahente para sa ganitong kaliit na issue. Na ibig sabihin, may mas malaki silang binabalak. Samantala, pumasok si Doi sa klase at naatasan sa isang babaeng nagngangalang Hikaru, kaya agad niya itong hinayla para halikan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang pumunta sa kanyang silid, ngunit humingi siya ng paumanhin dahil mayroon siya ngayon. Nang gabing yun, nakatanggap si Karen ng tawag mula kay Mary, na nagpapalam sa kanya na ibang ahente mula sa World Headquarters ang darating bukas.
Samantala, naglalaro si Hikaru sa isang pusa sa labas nang makatanggap siya ng tawag mula kay Orisa, na humingi ng paumanhin sa pagpapahirap sa kanya dito. Lumalabas na, si Orisa ang nagpadala kay Hikaru bilang isang tago. Estudyante sa eskwelahan dahil mahalaga ito sa kanyang plano. Sa kabilang banda, nagpasya si Doi na aliwin si Natsui para sa gabing yon, at dinala niya ito sa paliguan ng mga babae, kung saan naghihintay na sina Shamka at Akira. Sinimulan nila sa paglilinis sa kanya, kung saan nagreklamo si Shamka dahil hindi siya inimbita sa kanilang pool party. Ginantimpalaan siya ni Doi sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa kanya bago tumungo sa mas malalim na pagpapakita ng pagmamahal. Pagkatapos nilang matapos, dumating si Enoji na tumatakbo at nagreklamo na iniwan nila siya. Hindi tulad ng dati, hindi nag-aksaya ng segundo si Doi at binigyan siya ng atensyon, habang pinapanood ng tatlo ang buong pangyayari. Sa mga sumunod na araw, nagkakaroon ng aksyon si Doi sa loob ng library, infirmary, at kahit sa oras ng klase. Samantala, dumating si Narito at ang iba pa sa abandonadong ospital, at bago sila magsimula sa investigasyon, tinanong ni Akon si Rito kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa pagkaalam ni Mira na gusto siya nito. Nang magsimulang mamula si Rito, inasar siya ni Akon sa pagiging birhen, na lalo siyang napahiya. Nang subukan siyang pigilan ni Soy, ginulat siya ni Akon, na nagresulta sa pagkabangga niya sa pader, at gumuho ang pader. Nakita ni Rito ang isang bukas na air duct na sapat ang laki para kasya sila. Kasabay nito, ang kinatawan ng mga lupain ng koanihan sa Japan at sasalubungin mismo ni Direktor Kara, na inaakalang nakikipagkita siya kay Ahente Mansfield. Gayunpaman, ibinunyag ng babae na siya pala ang kasosyo ni Mansfield, si Pope, at si Mansfield mismo ay nasa isang napakahalagang lugar sa bansang ito. Balik sa abandonadong ospital, si Narito at ang mga babae ay gumagapang sa air duct at nakatagpo ng isang pangyayari na humahantong sa kanila sa isang nakatagong pasilidad. Nang aksidente silang mahulog pababa, nakaharap nila ang direktor, si Hope. Agad na tinanong siya ni Maria kung naroroon ang kanyang mga kaibigan, ngunit tumanggi ang direktor na sumagot at hinatulan silang lahat ng kamatayan. Sa sandaling yon, si Hope at ang kanyang mga tauhan ay pinaputukan ng ilang sundalo, na pinamumunuan ni Chloe, yung Amerikanang nakilala ni Rito sa loob ng steam room. Pagkatapos ay nagpakilala siya bilang Agent Mansfield mula sa World Headquarters, na siyang namamahala rin sa operasyon para sa kapayapaan. Ibinunyag niya na sinusubaybayan na siya mula pa noong kanyang malaking anunsyo, at dinala siya nito sa laboratoryong ito. Bigla, may sumabog sa isang lugar, at sinabi niya sa kanilang lahat na lumabas na bago sila madamay sa pagsabog. Habang tumatakbo sila palabas, nakita nila ang isang helicopter na naghihintay sa kanila at lumipad palayo bago sumabog ang gusali, bagaman naiinis si Rito dahil malapit na niyang matuklasan ang katotohanan sa likod ng virus. Samantala, sa paaralan, nagtatalo ang mga babae tungkol sa kung sino ang masusugatan hanggang sa kanyang pinakamagaling para sa araw na yon, at tinatapos niya ang away sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng group therapy. Pagkatapos ay pinapila niya silang lahat na parang mga kabayo at isa-isa silang binibiyayaan ng kanyang karunungan. Nang gabing yun, nahuli ni Chloe si Cheyenne na sinusubukang tumakas mula sa paaralan, at tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay lumalabas na ang pagiging pasaway ni Doi. Sakto namang lumipad malapit sa paaralan ang helicopter ni Chloe, at tinalakay nila ni Rito na may ginagawang kainahinala ang sangay sa Japan. Pagbalik sa punong tanggapan sa Japan, iniimbestigahan ni Pope ang mga direktor tungkol sa mga ginagawa ni Directors Hope. At kahit na itinatanggi nilang lahat na may kinalaman sila, sigurado si Pope na nagkakaisa silang lahat. Tinanong niya si Kaharu kung may iba pang lalaki bukod kay Rito, ngunit napagdesisyonan ni Kara na pigilan siya dahil masyado na siyang maraming alam. Gayunpaman, bumaliktad ang plano niya nang kinampihan ni Pope ang sarili nilang mga bantay at ibinunyag na ang kapartner ng kanilang direktor sa kanilang team ay panig sa kanila simula pa lang. Ipinahuli ni Pope ang natitirang tatlo dahil sa paggawa at pagpapakalat ng virus na pumatay sa mga lalaki, kasama ang iba pang mga paglabag. Pagbalik sa helicopter, sinabi ni Chloe sa grupo na pinasabog ng mga direktor ang laboratorio para itago ang katotohanang sila ang gumawa ng virus, at hindi nila planong tulungan si Rito mula sa simula. Ibinunyag din niya na magulo na ang mundo noon pa man, ngunit nang malaman ng mundo na ang nag-iisang lalaking immune sa buong mundo ay kontrolado ng org, doble ang bilang ng krimen sa mundo sa loob lamang ng isang gabi.
Ipinakita rin ni Chloe sa kanya ang isang litrato ni Orisa, na nagpapakitang sumama ito sa isang organisasyong terorista na kalaban ng United Women's Rule. Sa sandaling yun, naalala ni Rito kung paano patay na si Orisa, nakatuon sa pagligtas ng buhay kaya hindi niya hahayaang magsaya ang kanyang sarili, at hindi niya makapaniwala na ang parehong Orisa ay isa ng wanted na terorista. Kasabay nito, pumasok si Doi sa kanyang kwarto at nakita si Erika na mas maayos na ang kalagayan, kaya inabutan niya ito ng kumot para magtakip. Maya-maya lang, maraming pagsabog ang narinig sa labas ng paaralan, at ipinaalam ni Chloe kay Rito na dinukot ng mga terorista si Doi. Pagkatapos, nakita ni Doi si Yuzo sa isang madilim na kwarto, at sinabi nito sa kanya sa malumanay na boses na napakalaki raw ng kanyang ari. Gayunpaman, biglang nagising si Doi mula sa kanyang panaginip sa ospital at napagtanto na 2 pulgada pa rin ang kanyang ari. Tuwang-tuwa si Karen na makita siya at ipinaliwanag na muntik na siyang dukutin ng mga terorista, bago pa niya maipaliwanag ng lubusan sina Natsu, Akira, at nagpasok ng isang malaking bangka sa silid. Pagkakita nila sa kanyang nasa mabuting kalagayan, niyayakap nila siya at nagsisimulang umiyak. Nang gabing yun, dinala ni Karen si Doi sa bubong ng eskwelahan at ipinakita sa kanya na naglagay sila ng mga bakod na may kuryente sa paligid ng eskwelahan para siguraduhin na hindi na siya mapapahamak muli. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung bakit sinubukan niyang iligtas si Erika noong pagsabog, at sinabi ni Doi na reflex yun, kahit na sa kaibuturan ng puso niya ay nagmamalasakit na siya dito. Humingi siya ng paumanhin dahil alam niya kung gaano siya kahalaga, dahil siya ang huling lalaki sa mundo. Ngunit sinabi sa kanya ni Karen na mayroon pang 5 iba, at 2 sa kanila ay natutulog pa rin sa lamig. Ikinagulat ito ni Doi dahil maaaring isa sa kanila ang nambubuli sa kanya, kaya inalok siya ni Karen na dalhin sa Tokyo. Ipinaliwanag din niya na may isang tao mula sa punong tanggapan sa mundo ang nasa lungsod, at gusto niyang magdesisyon tungkol sa kapalaran ni Doi bago sila. Nang tanungin ni Doi kung ano ang gusto niya, nilinaw niya na gusto niyang maging numero 1 babae sa mundo. Idinagdag din niya na gusto niyang maging numero 1 lalaki rin si Doi sa mundo, at pumayag si Doi na tumulong. Tinanong niya pagkatapos kung bakit hindi niya naisip na maging ina, at sinabi niyang mas gusto niyang maging tagapagsanay at kontrolin ang laro. Pagkatapos nito, nagkasundo sila sa kanilang bagong alyansa, hindi nila alam na pinagmamasdan sila ni Hikaru. Tinawagan niya pagkatapos si Arisa, para sabihin sa kanya na nabigo siyang makuha si Doi. Kaya sinabi ni Iria sa kanya na talikuran na ang misyon. Pagkatapos, nagtanong si Hikaru tungkol sa kanyang misyon, at ibinunyag niya na nagawa nilang dukutin ang numero 4, na nasa mahimbing na tulog pa rin. Samantala, sinabi ni Direktor Shuto Kinari at Nene na dapat dalhin sina Hino at Rito sa punong tanggapan para sa kanilang kaligtasan. Kalaunan, ipinaalam ni Chloe sa kanila na dinukot ang numero 4 mula sa laboratorio, at sana'y naiwasan nito kung sinabi ng punong tanggapan sa Japan sa lahat ang tungkol sa mga lalaking itinago nila. Nagtanong si Rito kung bakit dinudukot ng mga terorista ang mga lalaki, at naniniwala si Chloe na ito ay dahil sa diktadurya ng sangay sa Japan. Agad namang sinabi ni Ri na hindi sila mga diktador, pero alam niya na hindi pareho ang iniisip ng mga tao. Lumalabas na si Arisa ay leader ng isa sa mga grupong terorista na ito, na hindi pa rin makapaniwala si Rito. Pinuri naman ni Shuo si Rito dahil sa kanyang dedikasyon na mamatay na birhen, hindi katulad ni Hino, na binigyan ng mga babae na sapilitang dinala dito. Naguguluhan si Rito dahil akala niya na lahat ng babae dito ay kusang loob, at ipinangako ni Chloe na iingatan siya mula sa diktadurang ito habang lumalabas siya ng kwarto. Ipinagbigay alam naman ni Shuo sa kanyang mga nakatataas na lahat maliban sa number 4 ay ligtas, at kahit si Hino ay tumanggi ng magpaligaw sa mga babae dahil siya ay umiibig sa iba. Mukhang kalmado at mahinahon siya, pero pagkatapos ng tawag, nagsisimula siyang umasal na parang isang baliw na nagtatago ng isang bagay. Maya-maya, biglang pumasok si Chloe sa kwarto ni Hino para ipaalam sa kanya na hindi siya pwedeng lumabas ng kwarto para sa kanyang seguridad. Sinabi rin niya na hindi siya pwedeng makipagkita kay Rhino nang wala siyang pahintulot. Pero nabuwisit si Hino dahil sa wakas naiintindihan niya kung ano ang pakiramdam ng maging isang babae sa gitnang silangan. Nang gabing yun, si Rito ay nasa kanyang kwarto, nagtataka kung bakit naging terorista si Arisa nang malaman niyang ang tracker niya ay nagpapakita na nasa Japan na siya. Sa sandaling yun, pumasok si Akane sa kwarto at sinabing kailangan nilang mag-usap ng sarilinan.
Kukunin na sana niya ang kanyang, hubad na sana ang damit, pero pinigilan siya ni Rito at hinayaan na lang niyang tumakbo ang tubig para siguraduhing walang makakarinig sa kanila. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na ang kanyang ina at ang iba pang mga direktor ay nililitis dahil sa paggawa ng virus na pumapatay sa kalalakihan, pero may kutob si Akane na hindi sila ang tunay na may sala. Ibinunyag niya na ang kanyang ina ay isang masipag na babae na hindi man lang nakadalo sa libing ng kanyang sariling anak dahil abala siya sa pagpigil sa pagkalat ng virus, kaya imposibleng siya ang lumikha nito. Nang makita siyang lumuluha, napagtanto ni Rito na maaaring tama siya at nangakong isaayos ang isang pagpupulong kay Direktor Kaihara. Sa sandaling yun, dinala sila ni Miraya sa sala kung saan nakita ni Rito si Arisa na nagsasalita sa lahat sa isang live na broadcast. Sabi niya hindi siya terorista, kundi ang isang grupo na tinatawag ay isang kaibigan na naglalayong palayain ang mundo mula sa pamumuno ng United Women. Nang ipakita niya ang kanyang tattoo, napansin ni Rito ang pendant sa kanyang leeg, na nagpapatunay na siya ang tunay na Arisa. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang mga kasinungalingan ng organisasyon sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanila kay Zen, ang ikaapat na lalaki, na nasa cold sleep sa headquarters. Dagdag pa niya na si Zen ay maaaring mabuhay sa mundo katulad ni Rito, at may madidilim na sikreto na itinatago ang orc mula sa mundo. Pagkatapos ay ikinwento niya ang tungkol sa isang sirang satellite na natagpuan nila sa isang junkyard, na may mataas na konsentrasyon ng virus na pumupuksa sa mga lalaki. Ang presidente ng kumpanya na gumawa ng satellite na yun ay isa na ngayon sa mga leader sa United Women or, at ito ang nagtulak kay Arisa na maniwala na ang virus na ito ay ginawa sa isang laboratorio para lipulin ang lahat ng lalaki, dahil ang layunin nila ay lumikha ng isang mundo na binubuo lamang ng mga babae. Idinagdag din niya na ang Amerika ay kasalukuyang bumubuo ng isang paraan para maipagpatuloy ang lahi ng tao nang hindi nangangailangan ng lalaki, kaya hinihiling niya na ang lahat ng lalaki na nasa cold sleep ay ibigay sa isang ligtas na lugar na protektado mula sa anumang sakuna, upang maprotektahan sila. Pagkarinig nito, agad na pumasok si Rito sa saradong opisina para magtanong, ngunit tinanggihan niya ang lahat ng akusasyon sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na wala pa namang namamatay sa mga lalaki na nasa cold sleep. Pagkatapos, nagsisimulang ibunyag ang kanyang mga plano kay pansamantalang Rito, ngunit tumakbo palabas ng silid ang lalaki bago pa siya makita ng sobra. Pagkatapos, tinawagan niya ulit ang kanyang mga nakakataas para ipaalam na ang lahat ay ayon sa plano, at binabalaan siya na maging lubhang maingat kay Rito. Samantala, nagawang maabot ni Akira ang kanyang ina sa tulong ni Soy, ngunit sinabi ni Kara na hindi niya maaaring ibahagi sa kanya ang anumang sekreto. Kalaunan, nakipagkita siya kay Rito at iminungkahi na tumakas sila mula sa laboratoryong ito para makilala niya si Arisa, kaya nagtungo si Rito sa kanyang silid para kunin ang kanyang mga gamit. Agad napansin ni Soy na mayroon ng tao sa loob, kaya habang maingat silang pagpasok, nakasalubong nila si Karen at isa pang lalaki, na nagpakilalang Doy, kahit na iba ang hitsura sa totoong Doy. Bago pumunta dito, ipinasok ni Karen si Doy sa isang silid na may mataas na teknolohiya na nagpapabilis sa pagtanda ng katawan para hindi na siya magmukhang bata. Sa loob lamang ng ilang oras, kinuha siya na parang ibang tao na. Pagkatapos, dinala niya si Doy sa laboratorio kung saan kasalukuyan siyang nakikipagkamay kay Rito. Tinanong niya si Doy kung saan siya tumutuloy hanggang ngayon, at sinabi ni Doy na nasa Cayman City siya, pero kinailangan niyang umalis dahil sa pag-atake ng mga terorista. Tinanong naman ni Karen kay Rito kung ano ang ugali ni Chloe. At sabi ni Rito na wala siyang gaanong alam dahil lagi siyang natutukso sa mga bagay sa Iraq. Kahit na nailigtas ni Chloe ang buhay niya, inaamin pa rin ni Rito na hindi niya lubos na mapagkakatiwalaan si Chloe dahil mukhang kaduda-duda ang magkabilang panig. Pagkatapos, sinabi ni Karen kay Maria na narito rin ang kanyang kapatid, kaya tumakbo si Maria sa kabilang kwarto para makita si Chifuyo. Naroon din sina Akira, Shanken, at Natsu at natutuwa silang makita ang muling pagkikita ng magkapatid. Kalaunan, ipinaliwanag ni Natsu kung paano sinalakay ng isang terorista ang kanilang paaralan at nang malaman nilang may iba pang mga lalaki maliban kay Doy, nagbago ang buong pananaw nila sa mundo. Pagkatapos, si Chifuyo, nalaman na si Maria ay tagapaglingkod ni Rito at tinanong kung nakipagtalik siya rito, na naging sanhi para matapan ni Maria ang kanyang inumin. Samantala, pinag-uusapan ni Doy at Karen kung paano mukhang mas may edad at matalino si Rito kumpara kay Hino. Tinanong ni Doy kung nasaan si Yuzo,
at sinabi ni Karen na ipinadala siya sa mas ligtas na lugar matapos ang pag-atake at kahit ang mga pinuno ng United Women ay hindi alam ang kanyang kinaroroonan. Pagkatapos noon, umalis si Karen sa silid ngunit nag-aalala pa rin si Doi kay Yuzo. Samantala, tinawag ni Rito si Maria sa kanyang silid at nang tanungin niya kung ano ang gusto nitong pag-usapan, inanyayahan siya nitong maligo. Sa una, akala ni Mira na pupunta siya, para sana siya ay abalahin, pero inampun siya ni Rito at ipinahayag na ito ay paraan lamang niya para magkaroon ng lihim na pag-uusap nang walang nakakarinig. Sinabi niya sa kanya na napakaraming nangyayari sa mundo ngayon at gusto niyang tumakas si Mira kasama niya mula sa lugar na ito. Tinanong ni Mira kung bakit hindi niya naisip na sinabi niya sa kanyang mga nakatataas ang kanyang plano, at inamin ni Rito na hindi man lang niya naisip ang posibilidad na iyon dahil palagi siyang nandyan mula nang magising siya. Nagsimula siyang magsalita ng magsalita tungkol sa kung paano niya gustong malaman ang katotohanan tungkol kay Arisa, ngunit sinabi ni Mira na hindi siya maaaring sumama sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan niyang alisin ang kanyang proteksyon at sinabi na papayagan siyang umalis kung bibigyan niya siya ng removed explicit imagery, keep ang intent of the text as ambiguous. Ngunit tumanggi si Rito gaya ng dati. Pagkatapos si Mira ay bumagsak sa kanyang mga tuhod at nagsimulang umiyak habang naaalala niya kung paano siya pinalaki mula sa simula para lamang maging tagapaglingkod ni Rito. Habang siya ay nasisiraan, tinatangkang aliwin siya ni Rito, ngunit humantong ito sa isang emosyonal na sandali kung saan pareho silang naglalapit para sa isang halik. Ngunit sa huling segundo, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang gwardya at sinabi ni Agent Pope kay Rito na sumama sa kanya. Sa daan, ibinunyag niya na sina Akon at Sue ay nahuli rin at gusto nilang ilipat si Rito sa Amerika dahil nanganganib ang kanyang buhay. Binuksan niya ang pinto ng kotse upang papasukin si Rito, ngunit palihim na sumulpot sina Akon at Sue at pinatulog ang pareho. Mga gwardya. Bilang ganti, ginawang bihag ni Pope si Mira at nagbanta na babarilin ito sa ulo kapag gumalaw sila. Sakto namang tinamaan siya ng taser at si Ria Maria pala yun. Sawa na rin kami sa mga kalokohan ng United Women. Di nagtagal, 12 ng gwardya ang nagtatakbuhan sa loob ng laboratorio para hanapin ang mga nakatakas. Tinanong ni Karen si Chloe kung ano ang nangyayari at binaliwala lang ito ni Chloe na parang maliit na abala lamang. Tinanong naman ni Chloe kung bakit sila narito at sinabi ni Karen na nakipagkasundo sila. Matapos pakinggan ang kanyang mungkahi, inamin ni Chloe na maganda ang alok, kaya hiniling ni Karen na dalhin sila sa 3 Magi, ang tatlong henyo na nagpapatakbo ng United Women. Interesado si Chloe nang malaman niyang alam ni Karen ang tungkol sa Magi, kaya pumayag siyang ayusin ang isang pagpupulong kung makikipagtulungan si Doi sa kanila. Nagtanong naman si Karen kung plano nilang sakupin ang Japan, pero sinabi ni Chloe na narito sila para protektahan ang bansa. Naniniwala si Karen na dapat isang Hapones ang mamuno sa bansa, kaya nang hilingin ni Chloe na magsalita siya ng mas malaya, sinabi ni Karen na gusto niyang maging susunod na National Affairs Director. Samantala, dinala si Rito sa isang ligtas na bahay kung saan muli silang nagkita ni Mahiro matapos ang mahabang panahon. Doon, nalaman ni Rito na si Ria ay isang opisyal ng relasyon sa mamamayan at maraming mga kakampi sa mga lokal sa pamamagitan ng pagiging mabait sa kanila, at ang mga lokal na ito ay tumulong na mapangalagaan si Mahiro. Naruroon din ang kapatid ni Reese Scissor, at ipinaalam niya sa kanya na nag-ayos siya ng pagtakas para sa kanila kapag sinabi ni Ria sa lahat na mananatili sila dito hanggang sa paglubog ng araw. Nagpasalamat si Rito sa kanya sa pagliligtas sa kanila, kahit na ang totoo, si Mahiro lang ang mahalaga sa kanya. Nang gabing yun, ginagalugad ni Doi ang Acres Cave of Wonder, ngunit naiinip sina Natsu at Shangkek at sumama na rin. Nagtanong si Doi kung gusto pa rin nila siya kahit mukha na siyang mas matanda, at sinabi nila oo sa pamamagitan ng pagpapatikim sa kanya ng kanilang mga cookies. Pagkatapos, nakipagkita si Doi kay Karen sa labas at inaamin na masaya siya. Pero sabi ni Karen baka hindi sumang-ayon si Chloe pariugat karapatang-ari sa plano nila. Sinabi rin niya na tumakas na si Rito at ang kanyang mga kasama, at mas magiging abala dito mula ngayon. Samantala, dinala ni Ria ang grupo sa isang lumang barko kung saan sinabi niya sa kanila na hindi na sila makakasama ni Mahiro mula rito. Dagdag pa niya na mayroon siyang kontak na sasalubong sa kanila sa kabilang panig at nangangakong aalagaan ang nakatatandang kapatid ni Rito na natutulog pa rin. Pagkatapos sumakay ng iba,
naglaan si Rito ng oras para personal na pasalamatan si Mahiro sa lahat ng nagawa niya, at sabi ni Mahiro, karangalan niya na mapunta sa tabi niya. Bigla siyang hinailan ni Rito para yakapin at ipinangako na babalikan niya siya, at dahil dito ay napaluha siya. Maya-maya, sumakay siya sa barko kung saan niya nakilala si Hikaru, na nagpakilalang miyembro ng Izanami. Sinabi pa nito na papunta sila sa Taiwan, kung saan sa wakas ay makikita niya si Iriza, na matagal nang inaabangan ang araw na ito. Maya-maya, habang iniisip ni Rito ang lahat ng nangyari, dumating si Mahiro at iniabot sa kanya ang isang tablet bago galit na umalis, kaya nagtataka siya kung ano ang nagawa niya para magalit ito. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Hino sa tablet, na masaya na nakatakas si Rito at sana makasama siya. Sinabi rin niya, inihanda ni Nine ang tablet na ito para sa kanya para makapagsalita siya ng hindi matuntun, at pinakiusapan niya si Rito na ipagpatuloy ang pagbibigay sa kanya ng detalye sa lahat ng ginagawa niya. Pagkatapos ng tawag, nalungkot si Nine at tinanong si Hino kung gusto ba talaga niyang sumama kay Rito, at inamin ni Hino na hindi talaga niya maiwan ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Samantala, ine-escorten si Rina ng ilang gwardya nang makita siya ni Doi at nagkomento na medyo kaakit-akit siya, na nagbigay kay Karen ng masamang ideya. Kasabay nito, pinagsasabihan ni Thalo si Pope dahil nabigo siyang hulihin si Rito. Pagkatapos noon, dinakip niya sina Rie at Mira dahil sa pagsasabuatan. Laban sa United Women Org, pero anako ni Rie ang lahat ng sisi at sinabing walang kinalaman si Mira. Gayunpaman, alam na ni Thalo na may pagtingin si Rie kay Mira at sinusubukang protektahan siya, kaya inutusan niya ang kanyang mga gwardiya na ikulong silang dalawa. Pagkatapos noon, naghanda siya para sa susunod na hakbang ng kanyang plano, na puksain ang lahat ng lalaki sa mundo. Sa kabilang banda, dinala ni Karen si Doi sa isang silid kung saan pinapili niya ito ng isa sa mga babaeng nakadisplay, at nakita niya si Rina sa mga babaeng iyon. Sinabi ni Karen sa kanya na hindi na pinapayagang pumalakpak si Hino, pero nakakuha siya ng espesyal na pahintulot para sa kanya, na nangangahulog ang lahat ng mga babaeng ito ay sa kanya. Samantala, nakarating na sa Taiwan si Rito at ang kanyang grupo, at sa wakas ay nakuha ng lalaki. Para makita si Arisa ng personal. Nang walang pag-aaksaya ng segundo, tumakbo siya papunta sa kanya at mahigpit siyang niyakap, at napaluha siya habang sinasabi na matagal na siyang naghihintay sa kanya. Ipinaalala naman ni Rito sa kanya kung paano silang dalawa nangako na magiging doktor at maghahanap ng lunas noong bata pa sila, at sumang-ayon si Arisa na tulungan siyang gamutin ang mundo mula sa virus na pumupuksa sa mga lalaki. May liligtas kaya ni Rito at Arisa ang mundo mula sa masamang plano ng org, o magtatagumpay si Thalo na lipulin ang lahat ng lalaki sa mundo? Ipaalam sa amin sa comments. Mag-like kung nagustuhan mo at mag-subscribe kung gusto mo pang makakita ng Thick Mommies.